Alam nyo ba, tapos na ako nag-voice over sa video na to. At umabot lang naman siya ng 4 hours. Kaso, pag-upload ko sa TikTok, ay nawala lahat. Nawala yung boses. Nawala yung voice over ko. Kaya ito, ginawan ko siya ulit. At bakit umabot siya ng 4 hours sa paggawa ng voice over? Kasi during that time, may nag-aayos sa aming kapitbahay at gumamit sila ng welding machine, which is sobrang ingay. Kaya ginagawa ko lang yung voice over ko kapag natigil sila. At isa din siguro sa mga reason kung bakit nawala yung voice over after ko may upload ang video na to sa TikTok ay dahil TikTok lang din ang ginamit ko na pag-edit. At naglo-loading din kasi siya during that time. Gustong gusto ko kasing gamitin yung camera ng TikTok kaysa sa camera nitong cellphone ko. Kasi mas maganda siya. Mas medyo makinis yung kuha ng mukha natin. Ngayon lang ako ulit gumamit ng CapCut sa pag-edit ng video na to. Paglagay ng voice over. Sa aking mga viewers, pasensya na kung medyo malungkot ang voice over natin. Kasi wala pa tayong microphone. At I am not sure kung may microphone na magiging masigla yung ating video. At di rin madali gumawa ng voice over. Mag-iisip ka pa kung anong sasabihin mo. Tapos magkabulol-bulol ka pa. At hindi lang yan. Kagaya ng ginawa ko ngayon, inulit ko yung voice over ko mula sa umpisa. Sa video na to, naisipan kong mag-exercise at medyo ang bigat na ng pakiramdam ng aking katawan. Nakakagaan din kasi ng pakiramdam kapag pinagpapawisan ka. Tapos sabayan mo pa ng kain ng mga healthy foods like vegetable tapos fruits. So mas medyo magaan talaga siya. Iba na rin kasi katawan natin kapag nagkaedad na. Medyo mabilis na tayong mapagod at madali na lang dapuan ng sakit. Kapag pala ito yung way ko ng pag-exercise is inuunti-unti ko muna siya. Unang araw 100 na padyak, tapos next day 200 hanggang umabot ng 1,000. Kasi yung sakit ng paa mo sobra kapag binigla mo. Tapos hindi ko alam kung treadmill pa rin ba ang tawag sa pang-exercise na yan. Tapos after ko mag-exercise dyan, winalis ko na pa rin pala yung likod ng upuan na yan. Sa isang buwan kasi isang beses ko lang yan winawalisan. Dyan na rin pala ako natutulog sa upuan na yan. May 2 kwarto naman sa bahay na ito. Kaso lang, ayaw kong matulog doon at sobrang init. Magasto sa electric fan at aircon. Dito sa baba, kaya pa namang tiisin. Kailangan kong magtipid mga jay at di tayo anak ng kontraktor. Sana all na lang talaga, anak ng kontraktor. Kain po pala tayo bago ako ma-high blood sa mga kurakot.